So, magandang araw. Pag-usapan naman natin yung mga kwentong tsismis lang artista. I-relate natin yan sa Alpha Widow Syndrome. So, 'di ba si Boy Tapang hiniwalayan na ni Cherry White. Tapos si Cherry White bumalik sa ewan ko kung bumalik or for content. Actually, yung kaila Cherry White tsaka Boy Tapang, content lang din naman yun talaga eh. Pero yun, merong kissing scene. Pero tingin ko walang sex yun. Kasi for content lang talaga. Merong kissing scene kasi normie sila eh. So, formal treatment. Kahit naman sa bar, naalala ko dati, may nakakasayaw ako, nakakahalikan ko rin. Formal lang kasi, normie ka eh. Pero hindi naman guarantee na nauwi ko yung mga babae na yun. Oo, nakakahalikan mo sa bar, pero hindi guarantee na mauuwi mo. So, kasi pag normie nga, normal treatment. So, yun, for content lang talaga si Boy Tapang. So, tingin ko walang sex yun. Kaya sinabi nga ni Makagago na na siguraduhin mo susulitin. Pero feeling ko tingin ko Makagago, parang lang din eh, nag-i-steer up para, yun, magkaroon ng pera dahil for mga views nga lang. Tapos yun nga, 'di ba, hiwalay na, may bago na si Cherry White, yung ex niya. Hindi ko, yung ex niya matangkad pa kay, yun, kay Ronnie, kay Boy Tapang. Si Boy Tapang kasi, kaya hindi ako naniniwala kay Boy Tapang na magkakaroon siya ng mga bagong karelasyon na seryoso kasi may asawa siya eh. So, common sense lang yun na lahat ng mga partner niya dyan sa is for content lang. Kasi may papel talaga, may asawa talaga si Boy Tapang. So, yung mga low IQ naman ng mga Pilipino nanonood ng ganyan na kinikilig. Alam mo naman ka-bullshitan, obvious naman na scripted lahat. Tapos yung kay Julia din, tsaka yung bago niyang boyfriend na Beta Box, na obvious naman. Kung wari si Julia nagsisimp dun sa lalaki. Eh, hindi niya nga ginawa yun kay hindi nga nagsisimp si Julia kay Awit Gamer. Although yung kay Julia ngayon, yung bago niya, normie yung itsura. Pero kahit na, mu- for content lang din yun. Tapos tingnan mo, magugulat ka, hiwalay na naman. Ganun yan dyan eh. Parang ginagatasan nila yung mga Pilipinong bobo eh. Mga naniniwala sa mga ganyan. So, yun nga, yung kay Cherry White, bumalik siya dun sa ex niya. Hindi ko matangkad yung ex niya, normie din naman yung itsura, kahawig niya. Tingin ko, ah, yun yung naging ex ni Cherry White nung hindi pa siya nagparetoke tsaka hindi pa siya maputi. Merong merong picture na kumakalat na yung itsura ni Cherry White dati na morena tapos mukha talagang below average talaga, sub 5. Kaya minsan nakakadaya yung kaputian eh. Kaya kaya pala parang hindi ako na-attract sa kanya. Parang hindi ko siya nakikita na attractive talaga si Cherry White. Malaki lang yung dibdib niya pero yung bone structure siya talaga ng mukha niya, sub 5 na sub 5. Tapos makapal na makapal yung lips niya. Hindi naman yung lips na kagaya nung normal nila Liza Soberano. Makapal lips ni Liza Soberano pero hindi naman kagaya nung kay Cherry White na talagang makapal talaga. Yun yung mga features na sub 5 eh. So si Cherry White sub 5 yan. Tapos yung maputi lang siya. Tapos may anak pa. Yun din pala. May anak na pala yan. So, siyempre may anak na, may alpha widow syndrome na rin yan. Kaya hindi na rin makikipag-SCX yan kay Boy Tapang. Kaya hindi ako naniniwala na binigyan ng SCX si Boy Tapang sa 2 buwan o 1 buwan at kalahati. Tsaka meron ngang asawa yun si Boy Tapang. So itong ex niya, pag-usapan natin, normie na matangkad, tingin ko mga 5'9" yung height nun, mga nasa ganun. Tapos nag-tattoo max, mga parang goon, gangster rapper na pormahan. Tapos nakaslick na
pomad yung buhok. Yung ilong niya, lamang yung ilong niya talaga kasi matangos. Mahaba din yung mukha niya, mukhang ano. So, heteronormy, nasa ganun yung ex ni Cherry White. Pero medyo magkahawig din sila. Actually, may hawig siya ni Wamos na pinapogi lang ng onti eh, yung ex ni Cherry White. So, ngayon, gumagawa na sila ng content. Pero nakikita ko dun sa lalaki is parang gusto niya lang ng exposure din para kumita ng pera. Para mag-start na rin siya ng vlog. Kasi yung lalaki is wala naman talagang ano eh, genuine desire kay Cherry White eh. Kasi sub-vibe nga si Cherry White. Pero si Cherry White, yung tingin niya kay Boy Tapang, may spark yun eh. Kasi nga, di ba sinabi ko nga sa'yo, yung feelings ng babae is base sa na-provide mo. So, yung tingin niya dun kay Asian Packboy, di ba kay Asian Packboy may spark din yung mata ni ano eh, ni Cherry White nun eh. Kasi pera yun eh. So, talagang kinikilig siya, masaya. Alam mo yun, nai-imagine na niya yung pera. Ganun yung kilig niya sa sub 5 na yun kay Asian Packboy. Tapos, nakita ko na naman, ganun na naman yung mata niya kay ano, kay Boy Tapang. Iba-iba talaga yung ano, yung feelings ng babae. Kay Boy Tapang ganun din, may spark din. Sabi ko, ano to? Kada lahat na lang ng lalaki bato dito, talagang kinikilig siya. So, nagets ko na yon yung ano pala na yun, ano, yun sa na-provide pala talaga. Biruin mo, mala from 4 million, naging 6 million yung viewers niya, subscriber sa Facebook. So, tumaas talaga. Ganun yung nangyari kay talagang kikiligin talaga si ano, pero hindi, walang genuine desire dun sa dalawa. Pero dun sa ex niya, may genuine desire. Although hindi makakagather ng views yung ex niya kasi nga, hindi naman kilala yun eh. Although high tier normie yung muka, pero hindi kilala. So, parang unti lang din impact nun. Pero yung mata ni Cherry White, ganun na naman. May spark na naman, yung parang kilig na ano. Pero yun, tingin ko may genuine desire kasi ex niya yun eh. Hindi ko lang din alam kung yun ba yung nakapagbigay ng anak sa kanya or ibang lalaki pa. Kung yun, baka yun na talaga yung alpha widow niya. Kasi 'di ba sinabi ko nga sa inyo, halos lahat naman ng babae may alpha widow 'yan. Kesyo may naging karelasyon niya na marami or isa or kahit wala. 'Di ba sinampulan ko na kayo dati, may naka-date ako sa inyo na 29 na virgin, 31 na virgin, 37 na virgin. Lahat sila sub 5. Promise. As in, yung below, kung i-rate nyo ako 5, yun 3 talaga. Yung tatlong yun. Yung isa yung 37, baka 4 lang yun kasi mataba eh. Tapos chinita. Pero yun nga, mga sub 5 sila. Tapos ayaw pa rin nila talaga ako. Gusto pa rin talaga nila Leonardo DiCaprio. Yan kasi yung ano eh, 'di ba? Napapansin ko 'to eh sa mga virgin na babae na anong tawag dito, mataas standard, yung hindi pa nagkakaroon ng boyfriend. Lalo na yung past 25 na yung edad. Pagka past 25 na sila, mataas na yung standard niyan kasi nga mahilig manood ng mga Korean novela, tapos yung mga palabas, yung Christian Grey, 50 Shades of Grey, Titanic, tapos ano pa ba, Twilight, tapos yung mga BTS, yan, yung mga ganyan, Jungkook. Meron nga akong katrabaho eh, housekeeper siya. Hindi, elevator girl pala siya sa kumpanya ko dati. 36 na ata siya ngayon, 35. Wala pa rin siyang nagiging boyfriend. Tapos lagi niyang pinopost yung picture ni Kim Tae-young. Yung isa naman na virgin na katrabaho ko dati, naging kabatchmate ko. 30 ano na siya ngayon, baka 35 na rin. Pero yun talaga, no boyfriend since birth. Tapos yun eh, nagpo-post din sa feeds niya ng mga Korean na ano, yung mga crush-crush nila. So,
Kaya pag mga ganyan, matataas. Tapos napapansin mo yung mga mukha ng mga may alpha widow na ganun, yung mahilig sa Korean novela, tapos yung mga Christian Grey, mga ganyan. Mga below average yung mukha, sub 5 talaga. Kaya ganun. Kasi walang nag-hit sa kanila na ano na sa personal. Alam mo yung totoong buhay. Walang nag-hit sa kanila ng in real life. Ako kasi opportunistic ako dahil alam ko hindi naman ako makakabuo eh. So kaya hinihit ko yung mga yan. Pero ayaw pa rin talaga nila ako. Wala kasi nag-hit sa kanila ng mga normie. So parang crutch nila, alam mo yung crutch, yung parang cope nila, defense mechanism nila yung mga ganyan. Korean novela, manood ng ganyan. Tapos sabay pagka trinay mo, yung mga delusion naman ng mga lalaki. Tang ina, matanda na to. Papatulan ako nito. Promise. Alam mo yung mga matatanda na, mga 25 pataas na. Mas mataas yung standards dyan. Kasi, yan yung mga nag-aral. Tapos sabay, syempre pag nag-aral yan, ano ba yung hypergamous nature nila? Syempre, dapat papabor pa rin sa mating strategy nila, sa Alpha Fox, Beta Box. Yun yung mating strategies na hypergamy, di ba? Alpha Fox, Beta Box. So, yun nga. So, habang nag-aaral yan, nag-gather ng experience, tumataas standards. Yun naman, sa beta box side yun, yung mga nag-aaral. Yung mga hindi naman gaano nag-aaral na babae, may pace, nagpapadami ng body count. So, nangyayari nun, hypergamous nature naman yun sa alpha fox. So, kailangan papugi ng papugi yung kaya hindi ka papasa sa look standard kasi papugi ng papugi eh. Ang hypergamy, ano yan eh, dating up eh. Walang down yan. Mas gugustuhin pa nila maging single kaysa mag-down. Kaya nga dun sa Morgan Stanley na study, 'di ba? By 2030, ah ages 25 to 45, 45% ng babae magiging single, including yung mga single mother. Kasi nga yung hypergamous nature nila. 'Di ba marami na nagtatrabaho na babae para sa economy. Marami ring mga babae na nagpapatas ng body count. So marami na mga naging mga ex-boyfriend. So, yun, alpha widow na rin. Nagkakaroon sila ng alpha widow sa dami ng exes. Yung isa naman, nagkakaroon ng hypergamy sa beta box side. So, kahit anong side tingnan mo, ano talaga eh. Kaya hindi sila magse-settle down talaga. Yung mga yung mga iba pa, di ba sinabi, huwag ka mag-settle sa average, yung mga ganyan. Totoo yan, hindi talaga sila magse-settle kasi nature nila yan, hypergamous eh. Yun nga yung sinasabi ni Rolo Tomasi, yun daw yung fear ng babae na magkaroon ng anak sa hindi alpha. Yun yung fear. Kaya ginagawa ng lipunan is lahat ng mga strategy is favor sa mating strategy ng babae. Gaya niyan ang pagtatrabaho. Bakit ba sila binigyan ng ganyan karapatan magtrabaho? Kasi nga, para mawala na yung traditional role, sila na yung mamimili. So, nangyayari parang lahat ng babae nagiging chad. Sila yung nanliligaw, sila yung namimili ng gusto nila. Tapos, meron pang abortion. 'Di ba dito sa West, may abortion dito. Legal dito eh. So, kung mali yung nakabuntis sa kanila, hindi nila trip, ah, f- syempre, parang backlash yun sa instinct nila. Yun din yung narinig ko kay Rolo Tomasi, yung instinct daw, gut instinct daw ng babae is konektado sa hypergamy. So, kung wari, itong lalaki na to, babaero to. So, dun sila mag-lean towards kasi meron ng pre-selection. Yung gut instinct pala nila is hypergamy. Instinct pala yon. So, di ba, ang dami mo natututunan, di ba?
So, yun nga, yung dyan kay ano na yan, kay Cherry White, siya na lang yung patunay talaga eh. Nasakop niya talaga yung hypergamy ni Alphavax tsaka Betavax. Biruin mo, nagsiswitch-switch siya. Polyamory nga nangyayari, biruin mo. Meron siyang Asian Packboy, meron siyang Boy Tapang, meron pa siyang ex niya. Polyamory. Ganyan na nangyayari ngayon sa lipunan natin. Yung babae na yung nagpaparami ng ano. 'Di ba dapat lalaki, 'di ba? Tapos kakargahin ng lalaki lahat basta kayang mag-provide. Ngayon babae na. Biruin mo, meron siyang dalawang beta box. Si Asian Packboy, Boy Tapang, tapos meron pa siyang Alpha Fox, Alpha Seed. Baka yun nga yung nagbigay sa kanya ng anak. Sakop niya talaga yung hypergamy strategy na mating. Oh, kaya yun yung sinasabi ko sa inyo na ano, pag nakipagrelasyon ka sa babae is kakategorize mo na lang sarili mo kung nasa alpha fox side ka ba or beta box. Malalaman mo naman yan, tingnan mo yung mukha mo sa salamin. medyo harsh yung word ko pero tingnan mo na lang yung mukha mo sa salamin. Totoo yun. Kung alpha fox ka or beta box ka na side. Yun yung parameter. Titingnan mo yung mukha mo sa salamin. So, mabalik tayo. Tapos, di ba sinabi ko nga sa inyo yung mating strategy ng babae is nakabase rin sa age nila. Kasi yan yung ano nila, fertility period. So, pagkabata pa sila, 18 to 25, mas talagang gusto talaga nila pogi. Kasi, yun yung mataas ng fertility rate nila eh. Mabilis sila mabuntis. So, dyan sila talagang, ano, medyo mapili talaga. Hindi medyo, talagang super pili. Kaya sa mga ganyang age bracket, maraming nasisiro na lalaki. Tapos, sabay, kaya nga netong Gen Z, marami daw virgin below 18 to 29 years old. Parang 30% yung virgin na lalaki or 40. Mga nasa ganun. Narinig ko lang yun sa data statistics nila Rolo ah. So, 18 to 29 years old na lalaki, 30 to 40% virgin pa. Tapos yung ibang natira is walang sex sa isang taon. So, ganun talaga kalupit yung ano, hypergamy ng babae. Tapos yung lipunan pa, 'di ba? Kinikater yung mating strategy nila. Merong pills, merong abortion, meron pang divorce. So lahat talaga pabor talaga sa babae. Kaya talaga ano. Kaya rin naman malaki ulo ng babae kasi tangina, gagawin ko yung face kasi nga meron namang simp na willing. Totoo yan kasi biruin mo naman drought ka. Biruin mo sa Gen Z. 18 to 29 years old, virgin pa. Tapos sabay ano, ang tagal mo nang hindi nagkarelasyon. So talagang yung iba talaga, kahit na 25 pataas, papatulan na talaga. Na ano, tira-tira na talaga. Tapos, syempre, first relationship nila yon mauto talaga sila. Kasi hindi nila alam yung ugali. O kaya nga kailangan manood kayo ng mga ganito, pakinggan nyo yung mga black pill, red, mga nature, tapos itong looks. Kasi dito talaga umiikot lahat, i-assess mo talaga sarili mo saan ka magpo-fall. Tapos meron pa nga sinabi si Rolo Tomasi, pagka nagkaroon ng epiphany phase daw yung babae, sincere na raw talaga sila. Kasi sasabihin nila, sawa na ako dyan sa ano, sa mga bad boy, sa mga ano, mga sawa na ako dyan sa ano na yan, sa hope na yan, tapos na ako dyan. Tapos, ikaw na talaga yung gusto ko, beta box guy. Tapos pagka pinolygraph mo raw yung babae, sincere daw talaga, papasa daw. Papasa daw sa ano, polygraph test. Kuwari, yung babae na 25 pataas. Kuwari si Bea Alonso, post-wall na kasi yun, 37 na, 'di ba? Tapos pinili niya si Betang Dominic. So, 'di ba kupas na. Tapos yung pinili niya Betang Dominic.
So pagka pinolygraph mo si Bea Alonso, sincere ka ba talaga kay Dom? Sasabihin niya, oo. Kasi, kasi habol ko na security, tsaka yung pagiging silbidor niya. Tapos sino pa ba mga pumatol ng kupas? Ayan, si Cherry White. Kumari, tanungin yan kay Boy Tapang. Sincere ka ba kay Boy Tapang? Na ano, sa pagiging beta niya? Oo, sincere talaga ako kasi biruin mo 4 million yung 4 million yung followers ko, subscriber naging 6 million. So tumaas ng ano, 2 million dahil lang sa collaboration nila. Sincere talaga siya. So, yan yung sinabi ni Rolo Tomasi na nag-iiba talaga sila ng mating strategy. At sincere sila. Sincere talaga sila. Hindi yung tayo lalaki, pagka napitpit sa ano, pinolygraph mo, mahuhuli na sinungaling eh. Na ano babae hindi, kahit i-polygraph mo sila. Sabi ni Rolo Tomasi, papasa daw talaga eh. Na ano kaya yun yung ano nila, depende talaga sa edad nila. Pero yun nga yung twist na ano, um, sincere sila, pero normie pa rin or average normie. Papatulan nila na mas marami silang pakinabang pagkupas na sila. Kahit si Alodia, polygraph test mo si Alodia si Angel Locsin. Sino pa ba yung mga kupas na ano, nakadali pa ng mga high tier normie? Si Angelica Panganiban. I-polygraph test mo yan kung nagsisinungaling ba yan, kung sincere ba talaga sila. Jinri Park, yun pa pala, 28 yun, yung nagkaroon ng asawa. Tapos parang 32 ata yung ano. Yun din yung girlfriend ni Ryan Bang. So pagka tinanong mo yung mga yan, ah, yung mga babae na yan, yung mga kupas na. Tapos syempre pagka mga kupas na, magsesettle na yan sa mga beta. So yung mga beta naman, ano, willing talaga sila na ano, kahit nga yung si ano, Maria Osawa Kilala mo ba yon yung JAV, Japanese Adult Video Star? Dati ng ano, pinatulan yun ng ano, beta na ano na 25 pa lang ata or 27. Basta 10 taon yung age gap nun. Nung ano, nung tagalasal na cook ba yun or chef? Pinatulan ng ano. So yun, si Maria Osapa. I-polygraph test mo yun. Sincere ka ba talaga dito sa beta na to? Oo, papasa talaga sila. Na ano. Pero pansinin mo yung mga napipili ng mga kupas na normie pa rin, di ba? No, yan yung sinasabi ko sa inyo. Tapos, normie na mga pera. So, talagang for security na lang talaga. Tsaka long-term na relationship, companionship, silbidor, mekaniko, tubero, electrician. Yan yung sakop ng mga beta. Kaya yung mga nagbabato ng mga sample-sample dyan na ano, bakit ganito si Andy Eigenman? Pinili na ano, mamuhay ng payak. No, yun yung ano nun, base sa edad ng babae. Dahil syempre, bago ma-expire yung fertility niya, kailangan niya makasecure ng beta, di ba? Na pang long term. Papaanak siya dun sa ano, dun sa may alpha seed, may good genetic. Tapos papasalo niya yun sa mga beta. Yung mga beta na ano, na uhaw, na maraming pera. Na hindi nila alam to or alam nila. Tingin ko yung iba alam nila to, pero wala lang talaga silang choice kasi nangingibabaw sa kanila yung ano, ma-solve nila yung reproductive issue nila or problem. Yan yung sinasabi ni Rolo na yung ang lalaki at babae, gusto lang talaga nila ma-solve yung reproductive problem nila na para maka-reproduce, para wag mamatay yung genetic line niya. So, yun yung ano niyan, kaya ganun. Tapos, ito naman din babalik tayo dyan sa mga artista na yan. Si Asian Pacboy, meron na naman bago.
Ganon din si Ronnie, may bago rin. Di ba coincident, di ba? Na ano, for content lang talaga. Yung kay Ronnie, Erika ata yan, yung pangalan. Pero ano, artista din. Magkasing height sila, maputi. So, magka-looks match sila. So, for content na naman yan. Pero mukhang decente yung babae. Hindi niya halikan si Ronnie ng ano, ng just for the sake ng video or content. Kay Asian Fuckboy naman, pinagagawan siya ng mapuputing sub 5 na ano. Pero ganun din, wala naman ding case. Ayun si Asian Fuckboy. Sa lahat ng mga nakaparehas nun, puging-pugi, puging-pugi talaga siya sa sarili niya kasi pinag-aagawan siya. Hindi naman siya hinahalikan. Never ko nga nakita na hinalikan yun eh. Okay pa si Mariano rin, yung nagsettle sa ah, Mariano G, di ba? Si Mariano G, hindi ko rin nakita na ano, hinahalikan siya ng asawa niya sa pisngi. Pero, hindi pa sila nag-aanak. Biruin mo, parang magtatatlong taon na silang kasal. Kasi nga si Mariano sub 5 eh. Tapos 5, mukhang 5'5 lang yung height nun. Eh yung asawa niya, maputi na normie. Tapos mukhang 5'6". Kasi matangkad pa sa kanya eh. So, biruin mo 3 taon. Tapos nagrarason pa si Mariano. Career muna yung ano, yung uunahin namin kasi nga mahirap magkaroon ng anak. Kailangan may pambili ka ng lampin. Naku, sisiw lang nila yan sa ano eh, milyon-milyon kaya kinikita ng content creator sa Facebook. Nagrarason lang si Mariano, ayaw lang talaga siya bigyan ng anak kasi nga sub 5 siya. Oo, mabibigyan yun, pero pagkupas na yung babae. Kasi, utya, ang bilis ng panahon na, parang 25 na sila. 25 na sila ngayon. Promise. Ano, biruin mo, 3 taon na silang kasal. Tapos di pa siya binibigyan ng anak nung ano, nung normie niyang asawa. So, kaya yung mga content creator, nababasa mo na talaga base sa mukha nila eh. Yung looks talaga eh. Yung treatment. Kaya minsan dyan ko na binabase sa lahat eh kung bakit ganun yung treatment ng mga tao. Meron na, merong iba super confident tapos hindi naman yung muka sub 5. Hindi siniseryoso. Di lahat ng sabihin niya parang baliwala lang. Hindi nire-respeto. Yun nga yun eh. Kaya nga kung papapiliin ako, itong mukha ko ngayon o maging Jeff Bezos ako na super yaman, di na. Okay na ako dito kaysa maging Jeff Bezos ako. Tapos, ano, ganun yung mukha ko. Mas gustuin ko na talaga na ano, na above ako sa looks kasi medyo normal pa yung ano mo eh, gagalawan mo. The fact nagpayaman pa sila Bill Gates tsaka sila Jeff Bezos para lang na ano. Kasi dati, alam mo ba si Bill Gates, binato ng cake yun sa mukha ng fans. Promise, ganun yun. Pati si ano rin, yung Tesla. Itong mga mayayaman na to, nagpayaman talaga kasi nga, hindi talaga sila makakagalaw ng normal sa lipunan. Kaya kailangan mo talaga magpayaman kung sub 5 ka. Kung sub 5 ka talaga, hindi ka pwede mga-empleo or papasok sa corporate world kasi mangyayari sa'yo, hindi kasi seryosohin. Meron sa amin sub 5 na janitor. Tapos sabay ano, ganun. Ang friendly-friendly niya. Siya na lang salita ng salita. Tapos, tuwing makikita niya ako, lagi niya ako sinasabi yung how are you, mga ganun. Pero yung ibang mga babae, mababa tingin sa kanya, plus single pa siya. Wala siyang ano. Okay lang yung single kung may tsura ka, at least hindi mababa tingin sa'yo eh. Kasi, yung treatment talaga base sa looks, di ba? So, ako, above yung itsura ko doon. O kahit naman single ako, hindi naman mababati nila sa akin. Ganun yun eh. Pagka ano eh. Wala yan sa single eh. Kung single ka ba na lalaki or taken ka. Kasi nga, sa halo effect, bakit si Leonardo DiCaprio single? Wala nga naanakan yun eh.
Si George Clooney, nagpatagal pa ng 60 bago nag-anak. O, single din naman yun. Hindi naman sila sinasabihan ng ano. Kasi yung looks talaga, yung treatment. Yung respect ng tao is base sa looks. Kaya minsan basang-basa ko na yan eh. Yung sa ano, yung dyan sa mga content creator sa Facebook na talagang for content lang yung mga yan, mga kagaguhan, kabulshitan, mga bobong Pinoy naman, paniwalang paniwala. Biruin mo sabihin nila, nag-fail na naman yung ano, yung relasyon ni Boy Tapang, nakakadalawa na siya. Si Cherry White, nakadalawa na rin. Nag-fail na naman, hindi nag-work yung kay Asian Pacboy, hindi na nag-work. So, wala na. Sunod niyan, magsasawa na yung mga tao kasi mabablockpill din ng mga tao eh. Na ganun eh. Malupit talaga yung kay Mariano G. Search nyo yun. 3 taon na silang kasal, wala pang anak. Si Wamos nga, magdadalawang taon. 1 taon pa lang ng kasal. Inanakan eh. Siyempre, kailangan na niya magmadali dahil nag-fade yung looks niya. Sub 5 siya eh. Ilan taon na ba si Wamos ngayon? Magbe-27 na yun. Or 26. Oo. Pag nag-30 ka na, tapos tumaas yung hairline niya, sunod-sunod na yan, promise. Kaya si Wamos talaga nagmadali na, nagpalahi na nung ano. Ganon din yung kapatid niya. At least yung kapatid niya na bunso, medyo pumapalag pa. Kung si Wamos 3, baka yung kapatid niya nasa 4.5. Si Gamer. Yun din, nagpalahi na rin. Usually, ganun yung strategy ng mga below sa looks eh. Nag-aano na talaga pag naka-jackpot sila na may itsura na babae. Anakan talaga nila ng ano, mabilisan. Para talagang ano. Which is, yun naman talaga dapat ideally. Pagka, kuwari sub 5 ka. Syempre, nagbe-beta box ka na rin. Sulitin mo na, anakan mo na ng ano. Para sulit yung beta box mo. Biruin mo, mayaman naman si Wamos at si Gamer. So, inanakan nila yung dalawang ano, 5.5. Kasi to, di ba sabi ko nga sa'yo, hypergamy yan. So, paano? Yun lang siguro. Kaya yung mga babae, pagka tumanda sila, sincere na talaga sila. Pero mapapansin mo dun sa mga matatanda na yung mga kupas na wala na sa prime. Gusto pa rin talaga nila pogi pa rin eh. Kasi yung patunay niyan, ang dami-dami talaga sa mga dating app. Pero wala kang makakamatch talaga na ano. Kasi nga, mas tumaas standard niyan. Hindi lang yung pogi kailangan nila. Mas yung ano pa, beta box pa kailangan maraming pera. So, hindi ubra yung basta pogi lang pagkakupas na. So, paano yun lang, peace.